Episode 13. Title ACDC gag. ACDC. ACDC. DC. Excuse me. DC Comics 2. Babalu yung ating former artist na Filipino. Filipino comedian. So start tayo with DC Comics. No, ikaw muna mag-umpisa. Well, DC Comics, ang alam ko lang mahalos sa DC Comics kung Justice League. Pero tagal-tagal na ng I think sila ang pioneer pagdating sa mga sa mga super hero cartoons pa tatawag nung sa US, no? Si Superman ba pinakaunang karakter ng hero ng DC o si Marvel si Human Torch eh. Sino unang hero ng Sino unang superhero ng DC? Hindi ko alam. Hindi ko alam. I think si Superman na talaga. Lumang tawag dito, tagal na ng Superman eh. Trivia, ang alam ko si Superman hindi pa nakakalipad nung unang release. Parang superhuman lang talaga siya. Kaya nga ang sinasabi, 'di ba, parang ang linyahan dati is can leap all buildings in a single bound. Yun ang ability ni Superman eh. Hindi naman siya nakakalipad. Recent lang siya nagsimulang lumipad. Sino ba yan? Ako? First hero ng DC. Yun nga. Comic strip, pagkakaalam ko yan, sino nagsimula kay Superman nga eh. Dati ang kwento ng Superman hindi pa masyadong dark. Hindi kagaya ng modern ngayon. Na recent lang yung nagkaroon na ng Justice League. Super Friends pa nga ata pangalan nila noon. Super Friends. Kaya nga hindi daw pwedeng maging magjowa si Batman saka si Wonder Woman dati. Kasi hindi pa buhay si Wonder Woman. Hindi, kasi nga super friends. Because we're super friends. Joke lang. Pero ayun nga, kay Superman, medyo comedic pa ang dating mga superhero. Kasi ang pinoportray nun yung heroism. Heroism tama ba yung term ko? Ng Amerika. Kasi ayun pala, una-una yan. Si Superman pinakauna talaga. Superman 1938. Grupo Zatara. Kilala mo si Zatara? Zatara. Ang alam kong Zatara, yung sa Count of Monte Cristo. Si Zatara parang Scarlet Witch. Si Scarlet Witch. A little bit basta para siyang psychic. Magic din. Para siyang Doctor Strange. Crimson Avenger. Ayan. Avenger. Batman 1939 na si Batman. Nauna talaga si Superman. Pero saglit lang, no? Hindi Bill Finger and Bob Kane. Yan yung favorite ko, Batman. So, ang pinaka-author ng Superman, Jerry Siegel. I'm not a fan kasi ng Superman kasi rin ako fan ng Superman eh. Kasi alam ko pag ginamit yung image niya kasi that time pa-approach na sa mga war yung natin 'di ba? Malapit na 19. Parang parang isa yan sa mga panakot and entertainment nila dati. Na yan yung mic ng US. Na yan yung dinadala nila sa comic strip. Para yung ginawa sa sa Captain America, 'di ba? Which is Marvel naman yun. Pero nauna talaga, pioneer talaga ang DC. Ngayon ibang topic na medyo nasasapawan na ng Marvel ang DC. Pagdating sa sa cinema. Sa comics, sabi ko nga sa'yo, boring yung Black Panther. DC pa din. Kumbaga, ang maganda sa DC kasi, magaganda talaga yung storyline ng comics. Ang problema sa DC, hindi mo kilala yung ibang karakter. Gaya nito. Zatara, kilala mo to. Kilala ko yan. Red Tornado, hindi ko kilala yan. Sandman, hindi ko Sandman ni Spider-Man kilala natin. 15 daw na nauna to Ayan. Yan yung unang Justice Hawkman, ito meron talaga Hawkman.
The Flash. Hawk Girl pa nga ang alam ko sa Justice League. Hindi, yung sa Hawk Girl parang si sa Green Lantern. Hindi naman yun yung original, yung puti na Green Lantern, hindi si Black guy. Kaya lang, syempre, para to make political agenda. Racial dispute, tapos, ilagyan ng black. Saka yung woman empowerment. Hawk Girl, Spectre, ito malakas to, Spectre. Kaya lang mahirap siya gawa ng backstory siguro. Hindi, mahirap siya gawa ng live action. Mm-hmm. Parang yung sa Moon Knight yan masyadong sensitive. Yung Moon Knight pare sa Marvel, kasi siya yung imposible mong ma-mind control. Bakit? Kasi may MPD siya, multiple personality disorder. Oh, okay. So, makontrol mo yung isa, magpapalit lang sila nung isa. So, hindi mo makokontrol si Moon Knight. 4 nga yata minsan siya Multiple nga. Hour Man, DC din yata yung Watchmen. Mm-hmm. Yun yung malakas Watchman, sila Rorschach. Watchmen, yung Watchmen. Masyadong dark din. Zack Snyder din ata yun Zack Snyder. 3 hours yata mahigit yung Robin. Dr. Fate. Ito yung parang Doctor Strange nila, si Dr. Fate. Ayan. So, makita mo, 1940s din. Dr. Fate, parang tawag dito. Yung mismong katauhan ng superhero nandun sa helmet. So, basta sinuot niya na yun, siya na si Dr. Fate. Parang dalawa yung personality niya talaga. Ibig sabihin, may parang spirit sa helmet na yun. Si Shazam kasi, tawag dito, si Shazam kasi, siya din yun. Mm-hmm. Nakakukuha niya lang yung powers nung Shazam. Mm-hmm. Which is, madaming meaning yun. Solomon, Hercules, Strength of Solomon. Ganun ba yun? Oo. Akala ko yung Shazam na tingnan natin. Ano yung meaning of Shazam. Ayan. Different powers pala yun. Mnemonics siya. Mnemonics ang Shazam in DC. Tapos yun nga ayan. Billy Bass was imbued with the wisdom of Solomon, H, the strength of Hercules, A, the stamina of Atlas. Parang tingin ko lakas din naman si Atlas Atlas yung bumubuhat ng mundo. Parang sinabi kasi more on endurance endurance kasi nakaganon ka lang na matagal. Hindi naman sinabing malakas Z, the power of Zeus. A, the courage of Achilles. Mm-hmm. So, di ba si Achilles, di naman talaga Diyos, demigod si Achilles. M, the speed of Mercury. Yun yung meaning. Dami niya palang ability ni Shazam. Si Black Adam naman, yung kay Black Adam? Diba Egyptian si Black Adam Ancient Egyptian god. Nakalimutan ko kasi makakalimutin ako Meant to a war god. Ano nga yun? Yung sa kasi nagkaroon ng kaso yan before Yung kanino yung rights ng Captain Marvel. Mm-hmm. Captain Marvel ang unang pangalan ni Shazam dati. Kaya lang, Marvel talaga. Marvel. Oo, di ba parang ini-endorse mo na rin ng Marvel kung gano'n din ng pangalan talaga. Kaya pinalitan ng i-retain. Naalala ko tinawag siyang Captain Marvel ni Batman sa somewhere na episode ng Justice League. Ayan. Ano nga yung pangalan? Yung hinahanap mo si Black Adam. Superhuman physical abilities. Nakalimutan ko yung niya yung parang mnemonic nung Shazam. Yung may meaning di. Ayan. Stamina of Shu. Swiftness of Horus. Strength of Ammon. Wisdom of Zehuti or Thoth. The power of Aton. And the courage of Mehen. He does not draw powers from Shazam due to the demoness Blaze, making a deal with the Egyptian god Set. So magkaiba sila ng pinaghahatakan ni Shazam ng powers. Sa Egypt si Black Adam, si Shazam naman ay sa yon. Mm-hmm.
Sa Greek. Greek gods. Oo. Pinag-away pala yung dalawang ano na yun. Ang ancient civilization. Oo. So, yung para sa akin na pinaka sumasagip na lang sa DC. Sa DC. Before magaling kasi si ano eh. Si Aquaman. No, si Aquaman ang ano eh. Ang nagdadala na lang. Hindi sa nagdadala. Nag-save dun sa booking na character. Tingnan mo yung Aquaman dati, anong itsura? Si Aquaman ay blonde. Blonde. Which is ano? Na parang ayoko sabihin mo ang gay yung costume. Oo. Parang homo kasi. Mo si Aquaman kasi. Aquaman talaga. Ang show ko na sirena na ewan. Oo na Tingnan mo, pag tinignan mo lahat, Jason Momoa na lalabas, hindi mo makikita yung ano, pati yung ancient na ano niya, ancient na costume niya, Jason Momoa na din gamit. Kasi pag tinignan mo yung Aquaman cartoon, ang jolog, bland. Para hindi ka pagka ikaw nasinagan ka ng nasinagan, makes sense kasi sa dagat, tuloy-tuloy lang ang pasok ng sunlight sa'yo. So, imposible ka maging maputi. Okay. Imposible kang blonde. Which is tama naman yung ginawa nila kay Jason Momoa. Na parang a little bit, ano siya, parang Samoan ng dating na, oo. Okay. Na, makes sense na ganun yung itsura, tas balbasarado. Hindi siya mukhang totoy niyang dati. Political na lang, motivated na lang itsura. Oo, ginagawa kasi lahat nilang blonde, ginagawa nila Amerikano lahat. Yun yung ano kasi, siyempre, rights din naman yan ng gumawa. Rights. Ganun yung gusto i-design so be it. So, the next one is, sino pa bang mga nag-save? Si Flash, malaki din factor si Flash kasi may series din siya eh. Maganda yung series nung Flash versus kay Batman. Sa Gotham, mas magandang series ni Flash. Talaga ba? Hindi ko pa napapanood kasi na-appreciate ko yung Gotham eh. A little bit. Yung may sablay din yung Gotham. Pero yun nga, masasabi mo kasi na ang nagpapaandar na lang sila. Nasaan si Plastic Man? Brad, sobrang lakas nun. Sayang yun. Reed Richards, laban mo kay Plastic Man. Joke time. Talo si Reed Richards dun. Plastic Man, parang Gear 5 lunito ng nun. Lunito ng ability nun. So parang lahat na lang ng weapon rin nasa kanya. Maisip niya lang. Ability na. Si nag-stretch lang si Reed Richards tapos gagamitin niya na lang yung creativity niya. Ito Plastic Man. Putya kahit hindi masyado hindi niya talinuhan yung laban niya. Hindi niya galing. Witness ni Plastic Man? Parang hit ata, no? Yung tawag dito. Yung kumbaga sa trabaho tawag dito. Yung kapwa niya. Plastic din. Kaya sabi gano'n, plastic naman ito. Nagka-plastic. Pinlastic ako kaya pinlastic ko din siya. Plastic. Parang yung sa Pangkomi, sinasabi mo kanina. Congrats. Nag-ano na pala. Sabi Brad, yung yung Frankie ko from 1,000 pesos, ang halaga na $70 to $130. Sabi ko, so almost parang kukukonsamahin mo, nasa 13,000 yun. Wow, congrats! Ganun. Tapos meron pa yung pero hindi naman 10/10 yung condition ng box, di ba? Inggit. Plastic na inggit. Plastic. So yun yung parang pinaka ng DC na marami silang superheroes na sablay. Marami silang villains na hindi makulay. Para sa akin mas madami pa akong kilalang villains ni Batman kaysa sa mga heroes ng DC. Eksaktong yung ibang heroes ng DC outside Justice League. Para sa akin, parang nagiging all over the place ng DC lately. Parang bukod sa struggle nila sa mga copyright, tawag dito, yun nga, yung hindi ko masabi kung sa director ba or sa producer yung fault na
yung makagawa ng yung impactful, may yung significant na na storyline, na effects. Siguro kasi masyadong ayun na nga, nagiging one-sided siya. Parang stick na lang lagi sa sa what do you call this? Sa original na dark ang story, na masyadong seryoso. Which is kailangan nila kasi yun yung yun yung kumbaga sa yun yung competition. Oo. Kumbaga sa sa Divisoria, hindi pwede na parehas ang tinda yung Christmas tree lagi. Diba, pwedeng Christmas tree ka, Christmas balls yung sa akin. Hindi siya pwedeng competitor kay sa tindahan, pero dapat a little bit may mga pagkakaiba. Parehas na nga kay superhero, parehas pa kayo nakakatawa. Wala na seryoso. Kaya lang yung DC nga ay hindi ganong nagkiklik kasi syempre superhero pambata as gagawin masyadong seryoso. DC doesn't connect kasi they don't connect well. Timeline ng Avenger, ng Marvel. Ng timeline ng Avenger, tuloy-tuloy lang, no? Dire-diretso, Brad. Dikit sila. Tapos talagang really flowing. Tapos kung may binago man sila, para lang idikit doon sa storya. Binago nila yung time na ganito para idikit doon sa storya. So makikita mo na ginagawa nila ng effort na puta pamilya ito versus do sa isa lang yung magaling. Ang hirap kasi sa DC, putyag, para sila yung naglalaban doon sa loob nung kanilang mundo. Internal conflict. Parang ang nangyari, Marvel laban sa DC, yung DC laban sa isa't isa. Parang ganun. Ganyan talaga. Tiyan mo, Batman pa lang. Tiyan mo, fans pa lang ng DC, Batman. Anong nangyari, imbis na Batman versus Iron Man, hindi. Batman Superman. There can only be mga pansang ng Marvel, there can only be one RDJ. As Iron Man. RDJ lang sa Iron Man. Wala ka nang maipapalit dyan, sabi nila. Si Tom Cruise na sinasabing candidate, parang ang layo, sinasabi nila. Tingnan mo sa Batman. Ay, ganito. Daming Batman. Bakit ganun? Paborito ko pa naman. Parang yan na lang gusto kong hero sa DC, si Batman. Fairness naman kay Batman, kahit sinasabi siya yung weakest Avenger. Yung kanyang kwento weakest in terms of power. No, hindi sila Avengers. Weakest Justice League. Sorry. Thank you for correcting. Weakest Justice League. Ayan, parang siya kasi yung relatable dahil nga siya yung tao Tsaka siya yung realistic. Siya yung may pati mga kalaban niya, mga kriminal. Tingnan mo yung mga kalaban ni Batman na nakabase sa trabaho nila. Botany, si Poison Ivy. Si Scarecrow, psychologist. Sabagay. Si Joker, siya? Psychopath. Hindi, si Joker, comedian. May tatlong Joker daw. May tatlong Joker daw, Brad. Yung ba yung makulay, yung pinakabilin niya, puta, mas maganda pa yung backstory kay Superman. Kaya may tatlong Jokers daw. May isang chemist, may isang comedian, and may isang clown. So, yung chemist yun yung naglalabas ng mga ganon, yung mga laughing gas, ganyan. Yung comedian, siya yung original. Parang at some point minsan yun yung pinalalabas siya yung original na yung parang naging yung unang Red Hood na lumalabas. Tapos yun nga, yung isa parang yung na-torture, yun minsan yun yung ni Heath Ledger Yun yung yun yung dating Yun yung role niya, yun yun na-torture yun. Let's put a smile on that face. Naging psychotic, naging unstable na dahil dahil trauma. Yung yung kay Joaquin Phoenix naman, ang ganda din. Bakit? Drama siya plus putya magkakaroon ka ng empathy na puta o nga hindi nga napapansin. Masyado siyang sensitive na yung pagkakaroon ng psychological problem is problema talaga. Tapos hindi na sosolusyonan. Walang awareness. Plus yung pera, it comes with the money also dahil psychologist, lalo na dito sa Pilipinas, minamaliit ang mga psychologist. Talaga ba? Bakit? Ano nangyayari? Ano ka? HR. Hindi, HR. HR lang ang tingin sa'yo. Ganun minamata dito ang psychologist. Pagka-graduate mo, anong papasukan mo? HR. Hindi ka man lang, may mag-o-opisina ako, may sarili akong therapy clinic na mag-uusap lang kami, psychiatry.
Oh. Hindi. Kasi nga yung ano ba tawag doon? Stigma. Stigma pag may stereotype na pagka nagpatingin ka sa psychologist, baliw ka na. Diba? Oo. Well, in fact, lahat tayo may counting spectrum sa bawat isa. Parang ako, may OCD ako sa kuko lang. Pero other than that, ang ginagawa mo sa kuko mo, gusto mo kailangan malinis. Oo. Tapos pag nakita mo, lagi upod yan. Ako din naman Ha? Ako nga. Paano ka tumingin sa kuko? Oh. Lalaki. Huli. Sapa. Paano ka tumingin? Pag ganun, ano ba? Parang gumanon na. Pag ganun kasi. Paano ka tumingin sa kuko pag Sige nga, tingnan mo yung siko mo. So, yun yung sinasabi na yung pagpapatingin lang sa psychologist is problema na. Dito nga, last time may nagpakamatay na 2 babae. Dito? Basta dito daw sa Taguig nagbigti sila. With November lang. Sabay? 2. Parehong babae? Ha? Parehong babae? Parehas babae, Girl Scout. Sa Girl Scout daw. Bata pa, kung Girl Scout. Bata pa nga, senior high. Brad, nagbigti. Ano daw ang reason? Hindi kung may foul play o something Pero hindi daw kasi may bigay yung CCTV ng school. Nako. Yung mga ganun, sabihin na lang natin kunwari walang foul play. Nangyayari talaga din in reality. May mga tao nagpapakamatay talaga kasi nga, yun nga. Ang hirap ng lalo ngayon sa modern times, no, yung mga bata ang hirap ng sumabay sa tawag dito. Yung peer pressure ba? Oo. Kasi dahil sa mabuli ka sa online o sa tinding bullying niya. Oo. Ay, yun nga, magpatingin ka sa doktor, may problema ka na sa isip. Patingin ka sa kasi hindi naman visible yung minsan may problema tayo sa isip, hindi laging visible yun Hindi kagaya pagka sa ngipin, magpakonsulta ka sa dentista, yun na yun Dahil may bungi yung ngipin ko dito, patingin ako sa dentista kasi kita-kita. Tapos mape-pressure ka na magpatingin talaga dahil ang pangit ng ngipin mo. Kaya masakit. Dahil nakaka-apekto sa trabaho mo. Hindi kaya yung gano'n na pag sa isip, minsan pwede mo itago kasi. Kaya minsan may mga nagbe-breakdown Yung pag nagalit, bigla na sumisigaw, nagwo-walk out, tapos bigla na lang umiiyak, kasi hindi na ilalabas yung feelings nila. Wala silang outlet. Pwedeng kaya naman nila makapag-communicate. Ang problema, sino sasabihan nila? May trust issues din sila. Kunwari, di ba sabi ko sa'yo, babae magaling mag-communicate. Ang problema, may trust issues siya. Nasa spectrum siya na may trust issues ng pagsasabihan ng problema. Yun yung mga issues sa mundo natin na tingin ko, dapat kailangan din sila na i-save. Yan. Doon na papasok yung parang paano magiging superhero na may save ka ng isang tao. So, paano ka may save? Pwedeng direct or indirect. May kakausap sa'yo. Alam mo, may isa sa mga tawag dito, naging kumbaga therapy ko sa sarili ko, yung panonood ng mga comedy. Yan. Therapy mo? Pagka may problema ako, di ba? Parang minsan yun yung way mo para makakope up manonood ka ng mga nakakatawa kasi minsan all you just need is positivity. Minsan, I don't say na laging positive, toxic positivity naman yun. Pag wala ka nang masolusyonan, wala ka nang magawa, gawin mo na lang, manood ka nakakatawa para mag-iba ng konti yung environment mo. Lighten up. Kasi yung iba ginagawa, dinadaan nila sa inom. Problema, nagiinom sila, wala naman sila kausap, nagiinom sila mag-isa. Ano nangyayari? May nakilala sila lalaki naging pack body na sila, mga ganon. Bakit? Naging too emotional dahil hindi niya nakuha yung gusto niya, hindi dapat mangyari. Hindi niya nakuha yung gusto niya dapat na mangyari. Kaya napunta siya doon sa mundo na pasayahin ko na lang to kasi problemado din to. Mga ganong klase. Instead na may tamang intervention, lalong napasama no? Pwede. Mga ganyan Pwede napasama pwedeng yung lalaki din yun na naging therapy niya, naging boyfriend niya, napangasawa niya. Sabihin na natin premarital sex, pero tinuluyan naman siya.
Well, yun ang naging savior niya. Ng case, pero sabihin na lang natin. Pwede mapasama, pwede mapabuti. Kasi minsan for me, yung problema minsan, kaya nga sabi ko, ang mataas ang chance na ang distant relative ko or distant ninuno ko is rapist. Dahil nga Espanyol ang apelyido. So most probably rapist yun. Alright. So bakit hindi ko ikakahiya? Kasi hindi naman ako yun. Hindi talaga ito. And kung hindi siya nagkamali, hindi dahil doon sa pagkakamali niya, hindi rin ako mabubuhay. Kaya I might say na mali ang mang-rape. Pero yung nagkaroon na ng ganon, walang kasalanan yung bata, walang kasalanan yung bloodline na resulta ng doon sa pagkakamali na yon. It's just, kaya nga sinasabi ko, nakabase sa role mo sa mundo. Kung yun talaga yung role mo binigyan ka ng will ni Lord, kaya lang inipit ka niya sa sitwasyon na ma-rape ka talaga. Yun talaga yung fate mo, ma-rape. Gagawa mo ng paraan. Kaya lang, kung wala na talaga, ma-rape ka talaga. Nag-produce ka ng isang bata na sabihin na lang natin gawa sa pagkakamali. Pero naging maayos naman. Ikaw lang talaga yung may problema. Ikaw lang yung nagkaroon ng problema sa sarili mo. Kaya nga, ang nangyari is, tuloy mo yung bata, papalaglag mo, ikaw na yung mali doon. Papakamatay ka, ikaw na din yung mali doon. It's how you approach the problem Kung ano yung mga magiging solusyon mo doon sa naging destination mo na pagkakamali. Hindi laging solusyon yung kailangan tama, absolute right. Hindi. Nagkamali ka na in everything. Gagawin mo? Kinakahiya ko yung anak ko, kaya papalaglag mo na lang kasi magiging dungis sa pangalan mo na na-rape ka, wala kang maipakilalang asawa. Tatanungin kita, paano pag sa Muslim? Na-rape ang babae, walang asawa na lalaki. May anak, nagkaroon ng anak. Anong mangyayari doon sa babae? Most probably, madi-disrespect, di ba? Well, kung hindi alam yung kwento. Titingnan nga ng mababa. So mas okay na malaman nila na na-rape itong babae na to. Kasi ang lalabas naman nun, mali pa din si babae kasi napunta ka doon sa lugar na yun, baka hinayaan mo May ganung pag-iisip. Hinayaan mo kasi na umabot ka sa ganyan Mga gano'n. Pwedeng nagtiwala ka doon masyado sa lalaki o sumama-sama ka doon sa lalaki. Pwedeng siya pa yung sisisihin. Tinatanong mo ako. Tinatanong kita. Well, ano ba lagi ko sagot? Ang lagi ko namang sinasagot, di ba? Depende sa sitwasyon. Well, babae, Muslim na rape. Well, kung kahihiyan sa babae yun, might as well itago niya yun. Kung mag-leak yun, well, sabihin ng totoo. Di ba? Pero wag na wag ipapalaglag yung bata. As much as possible. Ngayon, depende pa rin sa sitwasyon. Kasi merong case like sa, I forgot this country somewhere in Russia. Hindi ako nagkakamali. Yung country nila is pinasok ng mga ng invaders. Genocide. Yung papatay yung isang buong lahi. So nataon ang na-target is a specific group of Muslim. So genocide sila, pinagpapatay yung mga Muslim or yung population. Then ni-rape yung mga babae. Ni-rape yung mga babae, maraming nabuntis. Then nag-migrate sila sa ibang area, nakasurvive. Then natapos yung gera. Paano yung mga pinagbubuntis? Ang utos ng presidente that time, ipalaglag ang mga batang yan. Kasi, wala silang choice. Kasi pag hindi nyo pinalaglag yan, yung mga batang yan ay lalaking tawag dito, may kahihiyan, maring ikamuhian din sila ng mga ng population natin na dinedevelop natin ulit, or maaring kumampi sila, magrebelde sila dahil sa dugo. Dahil sa lahi nila, ganyan. So pinalaglag yung mga bata. En masse. Maramihan talaga. I'm sure may mga hindi rin naman sumunod dahil religious belief or whatever personal belief. Pero in that situation, hindi ko masabi kung tama ba siya o mali.
Kung naipalaglag yung mga bata na yun, unang-una inutos ng leader. Pangalawa, may point eh. Diba? But then again, thinking about it on a religious perspective or even spiritual. Ayaw mo. Mali. Kasi wala namang kinalaman yung mga bata na yun. Yun nga. But then again, andun tayo sa sitwasyon na yun. Diba? Then yun, may mga parents din na... Hindi, pinoproblema mo na yung hindi pa kagad problema eh. Yun nga. Minsan masyado tayo advance mag-isip. Pinoproblema na natin yung hindi pa kagad problema. What if hindi ganun yung mangyari? What if talaga? Yun nga yung possibility. So what I'm saying is, hindi ko masasabing tama yung ginawa nila, hindi ko rin masasabing mali. Depende talaga sa sitwasyon at depende sa judgment mo. Then again, ang tanong mo sa akin is about Muslim. Sa amin, ang turo sa amin palagi is you will be judged based on your intention. Kahit ano pa maging outcome ng ginawa mo, basta tama ang intention mo, doon ka susukatin ni God. Kahit gaano pa kalala yung, limbawa, may napulot kang grenade na wala ng pin. Tapos nandun yun sa grupo ng mga bata, alam mo, sasabog yun, pinulot mo, binato mo. Pag bato mo, putya, may tinamaan ka, mas marami mga bata nangamatay. Diba? So, outcome, mas marami ka pag napatay kaysa sa pinabayaan mo na lang, kaysa sa nasave mo. Hindi ka uhusgahan ni God based dun sa outcome. Doon sa pagkakamali mo. Dun sa nanganapatay mo, kundi dun sa intention mo, which is to save people. Yun. Sa amin nga is, the means justifies the ends. Laging ganun. Kung ano yung intention mo at kung ano yung mga ginagawa mo, doon ka susukatin. Hindi sa kung ano yung outcome. Laging ganyan. So, I hope yun yung sagot sa sa question mo. Now, should we get back to DC? Medyo lumayo eh. Lumayo tayo. Kasi napag-usapan psychology kasi kasi nga Joker. Si Joker. Joker na Joker, sino ba Joker natin? Si Joker, si Babalu. Yeah. I think mamaya na yun. Mamaya natin connect. Medyo pahabain ko yung connection. So, si Joker ang isa sa mga makulay na, kita mo, ganun pa lang, layo na nanabot natin dahil kay, pag si Lex Luthor wala, mayaman, spoiled, etc. Dami nating dyan, matatamaan. Puta, Lex Luthor. Original na Pero matalino si Lex Luthor eh. Mataas ang niya eh. Kaya nga... may photographic memory siya. Kaya nga po siya kahit tao lang si Lex Luthor, bugbog niya si Superman eh. Bugbog si Superman kasi si Lex Luthor ay Batman na handang pumatay. Kaya nakakatakot na formidable si Lex Luthor kumpara kay kay Batman. Kaya masasabi natin na Lex Luthor lang ang gusto kong bilin ni Mad scientist lang dati si Lex Luthor. Ngayon po siya pinalakas na, nagma-martial arts na. Ginawang corporate tawag doon, yung mga mayayaman na mayari ng mga businesses. Parang a little bit kingpin yung dating ng bigayan ni Lex Luthor. Alam mo ba si Kingpin brother sa Marvel? 3% lang daw yung body fat. Parang nabasa ko nga sa hindi ko yung katawan yung pala nakikita natin, parang subcutaneous fat lang pala yun. Puro muscle pala tapos may konting tabala na gano'n. Kaya lang yung kanyang skin daw kasi is para medyo loose kaya nagmumukha siya mataba. Pero deep inside, puro muscle daw yun. Ano ba si Kingpin? A mutant ba siya? Hindi ko alam eh. Basta lakas nun. Dito parang hindi rin tinatablan ni Spider-Man. Hindi nga ata ma-lift up ni Spider-Man dahil sobrang bigat ng muscle mass eh. Pero DC ang pinag-uusapan natin. Balik tayo sa DC. Si Joker. Ayan yung mga makukulay. Si Calendarman. Calendarman. Papatay siya based on calendar. Calendarman. Calendarman yata yun, no? Tapos, nagka-calendar method din ba? Si Black Mask. Yan. Black Mask. Maskara. Na ginawang bakla sa Suicide Squad. Pucha ginawa. Mas. Yung parang siya, hindi mafia basta underground. Baka yung unang Suicide Squad lang yung napanood ko sa ibang... Second yata yun, si Black Mask. Ginawa siyang bading doon. Si yata yung gumanap, yung... napanood ko ng Suicide Squad na pangalawa, yun nandun si John Cena eh. Si Peacemaker. Peacemaker. Patay din, no? Tapos sino pa ba?
Wala, yun lang eh. Hal Jordan pala yung puting Green Lantern, Hal Jordan. Wala eh. Sa naman, kay Wonder Woman, bukod sa magaling si Carter, Linda Carter yata, no? Yung Wonder Woman. Hindi ko alam. Yung oldies, yung unang Wonder Woman. Pucha, ang sexy nun, Brad. Kung nabuhay ako nung panahon nila. Na blonde? Oo, hindi blonde yun. Itim ang buhok nun. Itim. Linda Carter yata. Sino ba si Linda Blair? Yung ba yung sa Exorcist? Hindi ko alam. Linda Blair, Blair Witch Project, boy. Hindi. Linda. Mahina talaga ako sa Gagi, baka nga Exorcist lumabas dito. Ito nga yung sa Exorcist, gago. Ayan, gago. Linda Carter kasi. Ayan. Ganda, di ba? Linda Carter. Wonder Woman. Yan ang Gal Gadot nung time niya talaga eh. No? Walang sinabi si Gal Gadot dito. Kasi si Wonder Woman, malaki talaga yung lintik yung ginog-slam. Kaya lang, parang ang nangyari is masyado daw kasi sinesexualize si Wonder Woman. Si Wonder Woman. Ginawa nilang a little bit flat-chested kasi nga, yun naman daw talaga yung athletic body. Kasi pag binabaril, yun na sinasalag eh. Ba't sinasalag mo pa? Di ka naman tinatabla. Pinagbabaril sa sus. Tumatawag, gumakalog. Puro yun na lang ang tinarget. Tinira yung star, no? Ayan yung mga... Ay, ang ganda nito. Oo, no? Diba? Pag Cleopatra Beauty. Parang talaga siya yung classic na around 70s to 80s na babae na talagang... Yan yung model of beauty. Pag sinabing beauty ng time na yun. Maganda talaga siya. So, si Wonder Woman naman, parang hindi... Kasi syempre, at some point, hindi tayo nakakapanood doon dahil ang tatay ko is a little bit homophobic eh. Ay, ganun ba? Si Airpods ba? So, pagka nanood ka nun... di ba nanonood kayo ng tawag doon, yung Brokeback Mountain, sabay pa kayo? Hindi naman namin alam na ba basta pinanood niya may cowboy, dalawang cowboy. Akala ko magbabarilan, putya nagka-cowboyan. Akala namin magbabarilan, tapos bigla nung naghalikan, nagtingin na kami ni Airpods sa ganun. Sabi, ay wag yan anak. Brokeback Mountain. Heath Ledger din yun, Joker. Okay. Matthew McConaughey yata yun eh. Hindi, si Bubble Boy, yung unang inofera ng Spider-Man. Andrew Garfield? Hindi, yung sino yung Mysterio sa Spider-Man. Yun, no? Nakakalimutan ko na pangalan. Yun. Yun ang unang Spider-Man dapat. Imbis na si Tobey Maguire. Hindi naman bagay sa kanya. Bagay sa kanya, Brad. Ay, bata pa pala siya ng time. Oo. Pala. Bagay sa kanya. So, yun yung putya, pagtingin namin, puta, bigla naghalikan. Akala ko magka-camping lang. Putya, bigla naghalikan yung dalawang parang cowboy. Sabi ko, tapos ay wag yan anak, sabi ko. Para mas gusto pa na manood ka na lang Bold kaysa yung panoorin mo. Kahit ako eh. Yun yung sino nga yung Brokeback Mountain? Sinerch tuloy natin. Brokeback Mountain. Pucha, baka may lumabas na naghahalikan dito Ayan. Bagal talaga na internet. But you are not connected. Ayun, so yun yung parang pinaka dati, parang yung mga ganon, parang hindi masyado pinapanood. Nanonood ka ng Wonder Woman, di ba, Superman pinapanood mo. Parang ganon pag bata ka eh. Kumbaga hindi ka pwede bumili ng pencil case ng Wonder Woman kasi bakla ka nun eh. Ang bibigay sa'yo Superman or Batman. Di ba? Hindi ka pwede maging fan ni Wonder Woman kapag lalaki ka. Well, point is, ikaw ba, anak mo magpapabili sa'yo, daddy, bilang mo ako Wonder Woman na bag, Wonder Woman na pencil case, bibili mo ba? Siyempre, hindi. Hindi ko rin naman ma-imagine sarili ko nung bata ako, magpapabili ako nun. Parang pag tinignan ko naman Wonder Woman
Parang parang dalawa lang iniisip ko nun eh. Kasi nung bata ako, syempre, inosente ka eh. Basta sa akin, nag-kiss na, buntis na, ganun. Okay. Nag-kiss yung dalawa, puta, buntis. Akala ko nga, tinatanim yung baby doon sa bibig eh. Pinapasa pag nalunok na, lalaki yung tiyan. Akala ko ganun ng bata eh. Pero hindi pala. Kaya yung si Wonder Woman sa akin, ang pakinabang lang, parang bubuntisin nung nila Batman tsaka Superman. Syempre, very innocent ka. Bata ka eh. Parang hindi, parang may love story ka na nun. Parang sino kaya ang magbibigay ng anak kay Wonder Woman? Akala ko talaga parang yung duka nung lalaki nung bata, yun yung nakakabuntis eh pag naghali ka na. Tapos pag nalunok ng babae yung duka, putya buntis na, lalaki ng gano'n. Nag-iisip mo, Brad? Ay, bata ka eh. Ako sa bagay. Ilang taon ka ng 4 years old, anong maiisip mo nun? Hindi ko pa pinag-iisipan yung mga hindi, saan lumalabas yung baby? May utak na akong gano'n nung bata ako eh. Saan ba nang gagaling yung baby? Pag nakakita akong baby, saan ba nang gagaling yan? Hindi ko basta pag nanood nga advance ka na nung bata ka. Nung bata ka, napanood pa namin Titanic, tinakpan yung mata ko eh. Sabi nga, tapos sumisilip ako doon sa may siwang na gano'n, no? Kumamot lang naman doon sa may, sa may salamin. Sabi, ano yun? hindi naman para sa akin, walang laswa eh. Walang laswa yung paggawa ng baby. Parang yun lang, pag naghalikan, pinasahan ng laway, buntis na. Ako parang nung bata ako, kung ang naaalala ko, hindi ko alam na yung babae may vagina. Hindi ko alam. Ang alam ko lang may puwet. So iniisip ko baka lumalabas sa puwet. Alam ko yung idea nung sex. Pero akala ko sa puwet talaga. Hindi, ako baliktad. Akala ko dalawa yung puwet ng babae. Diba pag tiningnan mo, yung puwet na gano'n. Tapos, syempre, pagka medyo bata, may guhit lang na gano'n eh. Sabi ko, bakit kaya may malaking puwet tsaka may maliit na puwet yung ganitong babae? Tapos yun na, pumasok na ako sa school. Parang natututo ka na magkaroon ng parang crush o parang kasi yun yung maganda minsan yung pag inuudyo ka. Alam mo lalaki ka. Na parang uy, si ganito, ganyan, no? Si ganyan. Tapos ako naman, may tumatayo na ganun. Sabi ko, ano yun? Maaga kang nagising sa Oo, maaga ako na-sexualize. Ano to? Sabing ganun. Uy, tigas titi si Tutoy. Sabing ganun. Pinagkalat nung ng pinsan ko, pinsan ni Mother, yung tito ko, pinagkalat doon sa tigas titi si Tutoy doon sa college na babae. Sabing ganun. Nakaganon na lang ako, yang-iya ako, Brad. Kabataan. Dumadaan lang yun, ha. May dumaan na, maganda talaga sa paningin ko, eh. Nakaka-appreciate. Kaya doon pala alam ko na lalaki ako. Nakaka-appreciate ako ng ganda talaga ng babae. Ako din. Pagkakita ko doon sa pucha, dumaan. FEU, green na yung palda nung bata ako. Pagtingin ko, yung maputi sa akin dati, yun yung classification ko ng maganda. Kaso baliktad na ngayon. Pag maitim ka, tapos maganda ka pa rin, sobrang ganda mo na pag pumuti. Parang ganun yung dating sa akin eh. May duman, maganda. Tapos, sa may tindahan kami dati. Tapos pagdaan niyang gano'n, nakatingin ako ng gano'n. Tapos bigla lumabas na naman yung tito ko. Binaba ko na kagad yung kamay ko. Baka makita yung ethics ko tumitigas eh. Sabing gano'n, uy, ano yung nakahawa ka dyan? Tapos pagtingin niya, nakita niya kagad. Chicks yun Sabing gano'n, uy, si Tutoy. Nakita ng chicks. Gano'n sa aming mga Batanggenyo. Parang alam ng buong barangay yung kwento. Pagka yung grades ko nga na palakol sa mat dati, umaabot pa doon sa Batangas eh. Palakol naman sa mat yan. Buena. Sabi, miss, crush ka nito. Tapos tigas yung titi mo, nagagawa ka. Kunwari ayaw, pero... na yun, parang bata pa lang ako, may mga crush ko nun, mga college na. Tapos, yung nag-aral na ako, nag-uumpisa na ako magkaroon ng parang crush dun sa mga bata na kaedad ko. Ano yung maganda. Gandang-ganda ako nun yung pag nakabangs yung babae, tapos maganda.
May mga babae kasi na hindi binabagay nung bangs eh. Kasi parang malapad no, tas may bangs. Pampabait ng itsura pag nakabangs kay mukha kang mabait, mukha kang hindi gagawa ng masama. Okay. Mukha kang pure pagka nakabangs ka dati. Ako ang una atang nakapag-sexualize sa akin yung si Marimar. Brad, hindi ako nalilibugan doon sa mga kita yung mga yung mga naka-bikini. Hindi, damo ko na tinatago mo sa akin nung bata ako. Damo ko na mas nalilibugan ako. Ay, ganun. So damo ko na po siya, may sumiwang na uy, lalo mo pa sisilipin na ganun eh. Uy. Yun na na-trigger yung kamanya ka. Kamanya ka. Uy. Tapos hindi ko pa alam yung boso nun. Hindi ko alam yung salitang boso nun. Ang meron lang ako yung sipat. Pagka sinipat mo, hindi mo siya binusuhan. Sinipat mo lang. Lock on. Sabi nga no, ay, namboboso naman si hindi, napadaan lang siya doon sa daanan ng paningin ko. Ganun. Hindi ka namboso. Kasi namboso ka kapag ka may mga binulatlat ka, may binutas ka. Hindi ka namboso, brother. Yan, heat-seeking lang. Oo, anong nangyari? Nakatingin ka doon, tapos dumaan yung legs niya doon. Di nakita mo yung panty. Anong magagawa mo? Dumaan siya doon. Paano kung pinuposition mo talaga yung sarili mo? Pagka pinuposition mo, sinipat mo lang. Pero hindi ka pa namboso. Namboso ka kapag ka yung tipong naglagay ka ng camera dyan, may binutas ka, may sinilip ka doon sa loob, mga ganon. Yun ang boso sa akin. Pero pagka dumaan dyan, hindi boso yan. Okay. Oo. Mas malala ka pa pala sa akin. Inisente pa ako. Pag nakikita ko lang si Marimar dati, ito yung definition ng magandang babae. Si Talia. Pa TV namin. Black and white. Tapos yung mga may commercial dati. Baka naman kay Pulgoso ka titigasan. Kay Corazon, gag. Kay Corazon. Sabi nga ito yung yung girlfriend niya si Corazon, no? Pangasar ng kabataan. Basta nakakita ng maitim dati, pangit ganun yun. Di ba? Racism dito sa atin. Pagka yung mga Pilipino, pilit nagpapaputi. Mm-hmm. When in fact, yung mga European, American, gusto nila nangingitim sila, nagtatan sila. Bakit? Lalo na sa Europe. Sa Europe, pagka maitim ka, mayaman ka. Bakit? Kasi may pambakasyon ka, may pang-beach ka, may pang-outside of the country ka. Pagka maputi ka doon, mahirap ka kasi hindi ka makalabas ng bahay. Ganon ang dating. Pero kapag ka tanang balat mo, ay putya, nakakapag-beach palagi ito. Walang ibang ginawa to kundi mag-out of town. Ganon ang dating. Habang tayo, gusto natin magmukhang mayaman. Ang mayaman dito sa atin is maputi. Bakit? Naka-aircon. Naka-aircon. Ang iniisip pag naka-aircon, puputi. Di ba? Make sense naman hindi ba? Hindi, kasi pag naka-aircon daw, hindi daw kasi lalabas ng bahay. Hindi nakakaputi ang aircon. Siyempre, mainit sa Pilipinas, hindi ka nalalabas ng bahay. So, doon ka mamumuti. Doon ka puputi, hindi ka naarawan. Kasi naka-aircon ka. Yun. Kaya yung mga... Ako, maputi din ako dati. Nag-umpisa akong umitim nung umakit na ako ng bundok. Diyan talaga ako nang itim. Pagka kasi umakit ka ng bundok, di baling mo kang mahirap. Kung mahirap sa paningin nila yung maitim. Para sa akin, belief din nung ilan sa mga kilala kong mayaman, pagka medyo tan ka, mapera ka Bakit? May pang-surfing ka sa Siargao. May pang-surfing ka sa Baler. Magkano surfing? Magkano surfboard? Kung maitim lang talaga. Kung maitim lang talaga. Farmer. Farmer ang dating. Racist talaga. Farmer, magsasaka, ganun ka agad. Di ba yung kwento ko sa'yo? Sa Iron Man and to Castaway? Yung magsasaka, mayaman. Di ba? Ganun natin tinitingnan yung So kaya dapat ibahin natin ang mindset natin. We can be superheroes on our own just via thinking na hindi nakagaya ngayon. Na parang nangyayari na yung racism tanggalin natin. Tingin ko mag-uumpisa ang pagiging superhero natin sa bawat isa pagtatanggalin natin yung judgment. Mako-consider ka na gumagawa ka ng special na gawain. Good deeds. Good deed na tingin ko na hindi mo husgahan yung tao.
kunwari nakita mong gano'n na ganyan, hindi mo agad husgan na ay masama yung tao na yan. Sa ako mukhang hindi talaga katiwa-tiwala inusgahan mo ng gano'n. May narinig pa nga akong joke. Pucha, natakot daw yung natakot yung natakot sa amo ko. Halloween kasi. Natakot daw yung niya, yung parang caregiver niya. Caregiver or parang nurse niya, private nurse niya. Natakot doon sa driver nung pinuntahan nila na kliyente ko din. Natakot. Bakit maitim? Ha? Natakot dun sa mukha kasi yung bungad akala nakamaskara. Yun talaga yung mukha niya. Nung tiningnan ko naman talaga, parang ang medyo a little bit na exotic. Okay. Ayan na, medyo a little bit exotic. Hindi ko sasabihin pangit kasi kung sasabihin ko pangit, marami pa mas pangit sa kanya. Hindi siya pangit. A little bit exotic lang. Kumbaga merong diferensya talaga yung mukha. Pagtingin kong ganun, putang ina nga, tama nga si ma'am, parang nakamaskara nga. Kasi daw pagbungad daw akala nag-trick or treat sa kanila kasi pinagbuksan sila ng pinto Di napaganon ngayon, napaganon daw, natakot daw sila Tapos yung isa naman, parang yung driver, yung parang tao nung isa na kliyente ko din, is parang nagulat siya na ganun yung approach na nagulat. Pero sabi, crush niya daw yung yung caregiver. Di kayo parang inaasar-asar na ganun. Pero yun yung kwento na parang ganun yung description nila. Pero totoo talaga. So hindi ko sasabihin pangit kasi marami pang mas pangit sa kanya. Kaya lang ang masasabi ko, parang nakamaskara talaga. Hindi siya pangit for me Tingin ko yung mga ganun. Rene Requestas, pogi ang tingin ko Ay, ganun? Oo, pogi. Brad, lagyan mo ng ngipin si Rene Requestas. Tapos patabay mo ng konti. Ang pogi nun. Parang Paquito Diaz, pogi si pogi talaga si Paquito Diaz. Kaya lang yung mga gestures siya kasi. Kahit ako, gawin niya ako, di ba, papangit ka talaga Kahit sino naman Pag ginawa mo sineryoso mo yung mukha. Kahit si Babalu, Brad, pag sumeryoso ng mukha si Babalu, wag lang papagalitan ni Babalu, talaga matatawa ako. Ay, tapos na ako sa DC. Yun na yung DC ko. Basta sa akin, we can all be superheroes. We can start a superhero belief just by not judging people. Yun yung Yung judgment kasi, preference yan and subjective. Para yung sinabi niya, mukhang nakamaskara. Para sa akin, hindi pangit. Kasi kung i-categorize ko siya sa pangit, yung pangit sa akin, pangit talaga. Ito talaga, mukhang nakamaskara. Yun yung diferensya. Oo. Para si Michael Myers, di ba? Mukhang nakamaskara si Michael Myers. Pero pag tiningnan mo mismo yung figure ng mukha niya, it's almost perfect. Kaya lang nakakatakot kasi nakakatakot yung mismong yung features ng mukha niya. Pero yung pagkakapantay ng maskara niya, perfect, Brad. Yun yung masasabi ko. Si Austin Powers siya yun, di ba? Hindi, Michael Myers is yung Psycho. Ting 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 ting. Psycho na Michael Myers. Nakakasi internet. Ayun. Ikaw na. Si Michael Myers yung yung killer. Yung killer may kutsilyo. Yung may kutsilyo nakamaskara. Okay. Well, dugtungan ko na lang siguro yung sinabi mo about, tama naman yung sinasabi mo, wag maging judgmental, maging ganyan. Pero I think, in my opinion, siguro kung i-percent mo siya na maliit lang. Kasi kung hindi ka rin magkakaroon ng judgment, hindi mo rin... vulnerable ka naman. Oo, para magiging ututo. Balance. Sabihin mo, ay mukhang mukhang... tawag dito, mukhang takatakboy. Minsan kasi yung nahusgahan natin sa pananamit pa lang Sa itsura. Oo. Dahil speaking of pananamit, ayan, alin ba sa'yo dito? Ito puti. So, meron tayong t-shirt dito. We have... Tutuloy ba natin? Okay. We have Crispa t-shirt. Crispa t-shirt. Sino ba may gawa nitong Crispa na to? Maganda at
kliyente ko, pero brutally honest ako sa kanya. So, okay, so ang point ko, inabot ako ng 3 taon. 3 years. All 3 years. Sa 3 years this December, di ba? So, kasi, ito yung binigay niyang shirt sa akin dati. Which is, never ko hinandwash to, puro washing machine. Buhay pa rin. Hindi ko pinlansya. Matibay, kung layo puro washing machine. Hindi ko pinlansya. Ang nag-iisang parang sinabi ko sa kanya problema dito sa t-shirt na to is yung tag ng yun dito, yan. Yung label. Yung label. Etiketa tatawag nila sa Tagalog. Hindi ko alam. Nagkakaroon siya ng discoloration natanggal na nga ako. Yun lang. Other than that, wala akong masabi. Etong kasi discoloration niya, kasalanan ko to na isama yata ni... puti. Parang naglabas hindi puti, parang itim na itim. Tapos siya nababad. So naisama ni mother doon sa washing machine kasi at some time pinaglaba ko ni mother noon nagpunta dito, parang naglaba siya. Sinama niya na. Naisama sa itim kaya nagkaroon ng discoloration. Pero maganda to nung mukhang premium naman ang premium na premium to, Brad. Gara nga. Same doon sa sinaunang Crispa shirt. Kung makikita ko yung meron pa ako nung sinaunang Crispa. Proudly made in the Philippines. Exactly. Local. Yung sinaunang Crispa but shirt. Premium. Yung sinaunang Crispa shirt, brother, meron pa ako nun, nasa baba. Kunin ko na lang next time. So, mapapansin natin na itong design nila dito ay monochromatic. So, ibig sabihin ng monochromatic is isa lang yung single kulay. Color. Kulay niya itim. Itim din yung logo. So, pag tinignan mo sa likod yan, pati yung likod niya na Crispa, hindi mo makikita. Nga, puti din yung logo nito. Ang ganda, di ba? Nga. So, anong nagpapaganda sa t-shirt na monochromatic? Actually, isa yan sa sinuggest ko sa kanya. Hindi ko alam kung yung may-ari kasi nito, kausap ko talaga, kliyente ko. So, pero brutally honest tayo dito, hindi natin ipopromote kung bakit. Kahit yung podcast natin, brutally honest lang naman tayo. Kaya inabot ako ng 3 taon dyan, una sa lahat. Gusto ko talaga i-test yung shirt. Kung This matibay. is the 3rd year. Binigay yan sa akin December 2020. Boy pa rin, Bakit? Ito, binigay niya sa akin last year pa yata. Hindi ko ginagawa ng review. Ngayon ako magsasalita talaga. Para sa akin, ang ganda talaga nitong t-shirt na to. Kasi, yung 3 taon na yan. Borda pa lang, quality, pantay. 3 taon na yung t-shirt na yan. Inabot ako ng ilang gamit dyan sa isang linggo. Nakaka-1-2 beses akong gamit. 2 beses mo sinusot. Hindi. Siyempre, nilalabang ko. 2 beses. Test it out. So mapapansin nila na maski sa trabaho ginagamit ko, pinapang-workout ko yan, buhay pa din. Hindi siya nag-overstretch. Hindi siya nag-i-stretch and also, hindi siya lumiliit. Yun yung gusto ko sa sigurado ka, puti na yun sa'yo, ha? Sige. So, binigay yan sa akin, pero sa'yo na yan. Alright, so, salamat, brother. Ito yung, thank you sa Crispa. Ito yung sizes niya. Hindi ba natin i-mention yung kliyente mo dito? Hindi. Saka na. Synonymous Humble yun, eh. I see. Ayan. Thank you po. Ayan yung logo niya, yung embroidered niya na logo pa nila to before na Infinity Thread. Yan, brother. So, hindi mo siya makikita. Mapapansin mo. Kasi nga naka-monochrome. Ang maganda sa monochrome, brother, you have to talagang magpo-focus ka. Kasi pag tingnan mo, ano ba itong logo? Puti rin yung logo. Di ba? Parang gano'n. Kasi corny nga naman, pagka iniba mo pa kulay. Tapos ganito lang galit. Hindi bagay, hindi. So, yun siya. So, komportable. Ito yung Crispa. Yan. Okay? So, Crispa din yung likod niyan. Mapapansin nyo. So, ewan ko kung may stock pa sila nito kasi last year pa binigay sa akin. Pero, punta na lang kayo sa Facebook nila, sa kanilang Instagram, and Shopee yata. Meron silang Shopee. Crispa, ano yan? Crispa wears. Crispa t-shirt. Crispa t-shirt. Yeah. Premium. Pati sa balot to. Yan. Nag-iisip pa nga siya, Brad, gusto niyang gawing nakikinig talaga siya sa akin. Gusto niya gawing parang authentic na hindi na sila gagamit ng plastic eh. Sabi ko, magaganon. Organic you mean? Oo, pati yung balot nila organic eh. Parang hindi akma.
Oo. Kasi parang maging pagkain na siya. Oo. Parang pagkain, parang grocery binalot mo. Kasi gusto niyang mag-stay away sa plastic. Gusto niya maging a little bit environment friendly siya. Environment friendly sila. So yun yung dating. Okay? Sweet shirt. Thank you. Thank you po. Nasa tayo, speaking of the... yun yung sinasabi ko kanina about sa don't be judgmental. Well, that's the thing, don't be judgmental. Pero maglaan ka rin kahit konti lang for your own protection. Kasi like for example, makakita ka ng kapwa mo, yung ina-approach ka, mukhang takatakboy. Takatakboy, dungis ng balat, mukhang yung mga shirt na madungis, di ba? Nakachinelas na sabihin mo mukhang takatakboy naman to. Well, huwag kang umacting na parang gano'n ang tingin mo sa kanya. Kasi maring hindi mo alam, mamaya may pinabibili lang yun or what. Mamaya sampaling ka ng bariya nun. Mamaya, dami naman. Sampaling ka ng bariya. Takatakboy pala talaga yun. Pero kung parang masyado ka namang parang goody-goody, do-gooder kay do-gooder. Diba? Hindi mo naman mawari, mamaya snatcher naman na pala yung nag-approach sa'yo sa sobrang bite-bite mo na. I-snatch na pala yung cellphone mo. Ay, hindi, huwag kang judgmental, text ka pa rin. Dami yung ganyan Diba? Yung sa jeep, text ka ng text sa jeep, biglang may sasabit dyan. No? Hindi ka judgmental, hindi naman siguro snatcher yan. Maya-maya wala ka ng cellphone. Tila ka lang ng konti. Huwag kang judgmental sa puso mo, sa isip mo. At huwag mo ring ituring yung tao na based sa kung ano yung nakikita mo sa panlabas. But then again, huwag ka namang naive vigilant. Exactly. Tama. Ayan. Matanglawin. Yun ang ating point. So, let's move on sa kanina. Sa idol natin si Pablo. Pablo ba ang pangalan ni Pablo Martin Sarmiento. Nga ba? Basta yun. Haba pala ng pangalan ni Babalo. Alam ko lang talaga siya as Babalun. Babalo. Yun pala ang tunay niyang pangalan. Asawa ni? Okay. Babala. sige. Yung joke nila Wally, di ba? Wally Bayola tsaka ni Jose. May nakalagay na ganun Babala. Asawa ni Babalo. Parang yung yung Tobera. Tobera. Yung magpuputo. Okay. Yung asawa nun, single talaga yun. Nagpari yun Kasi magpuputo. Ano alam natin kay Babalu? Para sa akin, kung ako, personal opinion ko, parang mas magaling pa siya kay Dolphy. Si Dolphy kasi nauna Nauna kasi siya original. Oo. Parang I pay my respect to Dolphy kasi magaling din talaga siya magpatawa. Oo. Pero yung patawa niya is para sa akin is yung scripted. based sa script. Yes, exactly, based sa script. So si Dolphy ang batang ano ba? Sinong bata? Michael B. Script, di ba? Oo. Script. So kumbaga si Babalo ang lumalabas para siyang more on a little bit Jose Manalo. So magaling sa impromptu. So pag natawa ka kay Babalo, natawa ka sa kanya. Pero pag natawa kay Dolphy, natawa ka sa script na pinoportray. Exactly. Parang ganun no? So para sa akin, mas magaling talaga si Babalo. For me, ganyan lang namatay, sayang. Hindi ako sa galing kumbaga naging favorite ko na lang kasi si Babalo. Kasi meron siyang genre na sa kanya lang talaga. Siya yung pinakamagaling sa bigay-bawi jokes. Bigay-bawi yung, aamin ka na. Sabi, hindi. Tapos bilang sinapak yung mukha, aamin na po ako. Siya yung pinakamagaling magpatawa sa ganon, yung biglang babaguhin niya yung kanya sagot. From oo to hindi. Yung mga ganong klaseng joke lang, siya yung pinakamagaling doon. And at the same time, yung mga pinakatangang jokes, galing sobrang nakakatawa din si Babalo, kagaya nung sa pusa. Yung pusa lang po. Pusa lang po ako, meow. Pusa ka ba talaga? Opo. Diba, alam mo, it's so stupid na, pero bakit tayo natatawa? Kasi galing niya mag-deliver. Minsan kasi mahirap na patawanin yung mga tao ngayon kasi parang walkie-walkie na hindi gusto kasi nila lumabas na
nauso kasi yung mga matalinong jokes na pagka doon ka tumatawa, witty. Ang lalabas is mas respetado ka. Alam mo yung parang pag natawa ka sa ganung ka-corny na joke, parang bababa yung tingin sa'yo. Boy, pick up. Oh, yeah, boy, pick up. Pinaka-stupid, di ba? Ano ka ba? Parang sabog lang di ba? Nonsense talaga. Oo, nonsense. Pero, natatawa ka lang doon yung mga nagdadala. Alam mo, ang nagdadala nun, si Boy Backup, si Erin Neiman. Doon siya nag-umpisa, may buhok pa siya nun, di pa siya itlog nun Tinakpa na lang yung bibig. Tinakpa. In-hostage pa One time, in-hostage pa Parang kinidnap pa si Boy Backup Kasi, ang galing mo ito, para hindi maka-backup. Hanggat hindi siya nagsasalita, hindi hiyaw yung mga tao Oo, yun yung... reklamo na lang si Dahon dun Ano ba yan? Ba't believe na believe? Wala namang kwenta yung sinasabi niya Hindi mo kasi nagigets. Pero wala naman talaga kwenta. Wala naman kwenta. Para lang magmukhang Ang benta ng joke na yun kay Boy Pickup kasi lumalabas na gano'n na yung society natin. Mababaw na. Na tipong yung pinalalabas nila na yung joke ni Boy Pickup ay nakakatawa. Mm-hmm. Pero in reality, parang siya, para siyang, tawag doon, para siyang meme ang dating na hindi naman lahat ng meme nakakatawa pero nakineng ko yan talaga nila para ang dating kasi gano'n na yung society natin na kung ano yung usong nakakatawa, yun yung doon natin pinipili tumawa. When in fact, andyan yung nadulas sa saging na si Babalu versus doon sa nadulas na saging na si Vice Ganda. Kanino ka tatawa? Doon sa nagagano na si Vice Ganda o kay Babalu na sumabit yung baba, na i-save siya ng baba niya. sa pagkahulog sa sa bangin, yung mga ganong klase, di ba? Yung quality. Pero pa yung yung nagbabay sila, yung magkakapatid sila na pamilya sila na mahaba-baba. Anong nangyari sila na nag-chin-to-chin, babay na. Original Tawang-tawa ako doon. Alam mo, napakasimple lang. Tapos, alam mo yung kahit hindi masyado pinag-isipan, hindi mo kailangan pag-isipan. Joke na nga lang, kailangan mag-iisip ka pa ba? Hindi na kailangan May mga ganun, pero hindi kailangan maging ganun ang genre ng buhay natin all throughout our lives. Minsan, mas masarap tumawa sa mga simpleng patawa. Minsan, yung pa yung talagang nakakatawa sa akin kaysa yung pinipilit maging matalino na ayaw nila ng slapstick. Slapstick naman kasi talaga sila Babalu. Talagang parang hindi pinag-isipan. Pero lumalabas na kung paano nila dineliver yung joke na yon. It's skill. It's talent. Pure talent. Kahit nga yung... yun nga, sabi ko sa'yo, madulas si Vice Ganda versus sa madulas si Babalu. Paglabanin mo, nakakatawa talaga. Oo, baka mapikumpara ko kay Vice Ganda nun sa mga reaction. Pilit, no? Parang pilit. Doon nakakatawa talaga si Vice Ganda. Hindi siya para doon. Hindi ako natatawa sa mga ganun niya sa mga movies. Natatawa ako yung yung mga salitaan na a little bit niya. So, yun yung dating sa akin. One of the best comedians. For me, my favorite comedian is Babalu, hands down. Not Dolphy. Not Dolphy. You just made me realize yung mga stupid jokes niya. Yun pa yung nakakatawa. Oo. Kaya pinag-iisip ko, nga, kagaya yung electric pa na gumagano'n dyan. Di ba? Di ko rin maintindihan ba? Impisa pag ano niya electric. Oy, classic yun. Nabuhay yun classic yun. Naging meme na yun ngayon. ang kasama niya doon, si Benji Paras, di ba? Hindi ko maalala. Benji Paras yung impisa pag ano. Tapos yung TV na 4D. Yung isipin mo yung electric pan na yun. Ano ba nakakatawa doon? Wala naman Pero yung pagkakadeliver. Tsaka yung alam mo parang hindi mo siya pinapansin. Kasi may script sila. Tapos ganun lang ng ganun yung electric pan. Napapaganon na rin. Tapos maya ganun na din siya. Napiko na. Napiko na lang yung delivery, delivery. Punchline, timing. Timing. Yan, talent talaga Kasi parang ang dating ngayon, parang
yung pork chop duo kasi parang ganun eh, na hindi sila kain nung Babalu, parang script talaga sila. Na Porky, Chappy, ganyan, may sasabihin ganyan, anong Japanese ng ganito, ng yung French ng ganito, ng bald, kalbu, mga ganun. Yung ganun mga joke nila eh. May category for that. And doon talaga sila magaling, yung pork chop duo. Pero iba pa din mag-deliver si Babalu. Natural, si Babalu masaya, nakakatawa. Si Babalu magalit, sobrang nakakatawa. The more na ginagalit mo si Babalu, mas nakakatawa. Sinend ko sa'yo yung naglulungkot-lungkutan ka, yung ayaga mo lang. Pasat effect, binato ng chinelas. Kala mo seryoso na dahil malungkot na si Doc Agay. Naglulungkot-lungkutan ka. Nagbabato ng chinelas. nasira yung moment. Ayun pa, isa pa. Magdrama si Babalu. Nakakatawa pa din. Nakakaiyak, tapos at some point, maya matatawa ka na din. Umihi na kaganin yung kamay, no? Nakasaklay. Tapos pinahawak yung etich siya kay Dolphy. Chopstickin. Tapos pala may sili pala yung kamay. Kumain na maangang. Mga classic yung Babalu. So, masasabi natin na si Babalu at some point, it's the same, connect ko na. DC, connect na natin sa DC. Connect na natin sa DC. Sige. Si Babalu is a superhero for me. For his talent na ayun, 'di ba si Superman, symbol of hope. Ako pag napapanood ko si Babalu dati, para siyang symbol ng happiness ko through sadness. Siya yung kumbaga hope ko kapag nalulungkot ako. So parang siya yung nagdadala sa akin sa bumalik ka dito sa positive na mundo pagka nandiyan ka na sa dilim. Mga ganon. Pag napapanood ko si Babalu dati, kunwari, napagalitan ako ng parents ko, ganyan. Tapos sa pagalitan ako niya, nagkabagsak-bagsak ako sa nakapanood ako ng mga skit ni Babalu, natatawa na ako. Tapos nakagad yung usapan, parang hinata ka na ulit pabalik sa positivity. Which is sometimes, yun yung kailangan natin, sometimes again. Na pagka masyado na tayong down, yun yung magiging superhero natin. Hindi kailangang, people who wear capes, hindi kailangan eh. Minsan, yung tao nagpapasaya sa'yo can really save you. Lalim, kagaya nung sinasabi ko sa'yo, yung sabihin na natin, nagpakamatay na bata. Kung may Babalu sa time nila at may napapanood silang inspiration na kagaya ni Babalu, tingin ko hindi sila aabot sa ganong sitwasyon. Yung magdadala sa kanila sadly. Yung magiging hero nila na kahit indirect na hindi nila nakakadaupang palad, basta mapanood lang nila, may na sa puso nila na putya, sobrang saya ko ngayong araw na panood ko si Babalu. Good mood na, no? A little bit good mood. Nawala na yung cloud sa isip nila na magpakamatay ka. Mawala na yun kasi panood mo si Babalu eh. So one of my biggest hero is Babalu talaga. It's very nice, Oo. Ang lalim no. Yan yung connection ko, isang connection ko. Pero may mababaw tayong connection diyan. Pero magbigay ka muna ng connection. Siguro ganun na rin na walang iyak. Hindi. I mean, tawag dito. Para sa akin kasi si Babalu original eh. Yan. Diba? Sarili siyang genre, sabi mo. Diba? Well, kung i-connect sa DC, ang DC kasi nagsimula yan talaga for fun. Yan ay inspiration para sa mga bata. Tapos yung unang Justice Friend, hindi naman yun kagaya ngayon ng pure action pack eh. Nakakatawa ang Justice Friend. May mga sa comics yan, pag binabasa mo yun, nagbabatuan pa sila. May kablam, kapum. May kablam, ayan. Wapo. Alala ko yung minabasa ko, nag-race si Superman sa kasi Flash. Ang ginawa lang ni Superman naglagay lang ng around the world. Nag-ready lang ng cake sa sa side niya eh. Pagtakbo ni Flash, pagbalik sa plak, taplak din sa mukha yung cake. Ganun lang. Ibig sabihin, hindi siya ganun ka-dark. Simple.
Ngayon parang ang nangyayari, kung tatanungin si Babalu, pag binalik mo siya ngayon, ganun pa rin yung style ng comedy niya. Nakakatawa. Oo, Brad. Kasi original. Oo, tsaka kakainin niya pa rin, Oo. Kumbaga... Vice ganda, kakainin niya. Oo. Talo yan. Ngayon si Justice League, parang, kaka-adapt niya sa changing of the times. Parang nawala na yung kanyang originality. Na naging masyado na siyang dark, masyado na naging serious, nawala na yung character ng yung fun. Yung fun. Unlike 'di ba sa Avengers, ito hinahaluan pa rin nila ng comedic. Sana I think dapat i-adapt din ng ng DC na anuhin niyo pa. Maganda yung yung nag-innovate, pero wag niyo kalimutan yung roots. Yung roots, exactly. So yun yung aking connection. You follow tawag dito, sakyan niyo yung changing of times, but wag ka ring makalimot na lumingon ko sa kagaling. Nice. Ano yung sinasabi mong mababaw kanina na? I-connect na natin mababaw in 4 na steps. 4-5 steps. Ito, mahirap. Hindi mo kaya to. Ako lang to. Masakyan yan, brother. Sorry. Okay lang. Hindi mo talaga kaya sakyan to. Kasi pang lang to, pang magaling mag-connect. Lang yan, sino yung mga nauna? Superman, Batman, etc. Si Wonder Woman. Isa sa mga sa kanila is